gusto ko lang malinawan ang ating mga kaisipan dito, hindi po ako naninira. Pag-usapan naman natin ngayon, itong si Bato, mga ka-GPnatics. Naku po, hirap na hirap magpaliwanag at ipagtanggol itong si Bibi Sara ni Senador Bato, mga kababayan, hinggil po sa confidential funds. Ito nga, nahuli at talagang tinatawanan lang siya, nginingisian lang nito ni Karen Davila. Pakinggan po natin. All right, joining us on Hot Copy this morning, we have with us Duterte ally Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, good morning to you, sir. Good morning to you, Karen, at good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning, bro. All right, Senator, what do you make of the impeachment complaint filed against the Vice President? Well, they can do it. Nobody's stopping them. If they want to do it, then go ahead. Go ahead, they can do it. Wala pong problema. Okay, That's a constitutional process, no? Then let the process go. okay, all right. So right now, there are 16 complainants. Yung mga nanonood talaga sa akin, alam na alam nila, no? Just a duck, di nyo mapipikon si Brogo Philippines. Oo naman po. Tayo, kasi alam nyo, napakahalaga nyo po sa akin. At saka, nire-respeto ko po ang opinion ninyo. Huwag nyo lang po ako mumurahin. Kasi, tayo naman maging civil naman tayo. Magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa. 'Di ba? Doon lang tayo sa issue. Minsan, binabanatan natin yung mga politiko. Pero, more on issue tayo. But they've invoked 24 articles of impeachment. Marami po ito under at least 4 grounds listed in the 1987 Constitution. And a lot of the issues the Vice President has not fully explained, and it has a lot to do with the confidential funds. How she spent the confidential funds in the DepEd's office and the OVP. Ano ang reaction niyo doon, sir? But to start with, no, alam naman natin na sinisingle out nila yung Office of the Vice President. For what? Alam natin what is the motive behind. Kung gusto nila nga talagang seryoso sila, maimbestigahan yung confidential funds na yan, they should start with the Office of the President. Alam naman natin na sinisingle out nila yung Office of the Vice President. Kung gusto talaga nilang imbestigahan, they should start with the Office of the President. Mga kababayan, paano mo iimbestigahan ang isang agency kung wala kang nakikita na irregularities? At kung sinasabi mo na dapat imbestigahan, why don't you file a resolution, Bato de la Rosa? Diba? Siguro naman, alam mo naman yung proceedings. Alam mo naman yung procedural diyan sa upper house na pwede po kayong mag-file ng resolution in order for you to investigate. Diba? Gagaya ng ginawa mo noon kay Pangulong Bongbong Marcos nung in-entertain mo itong si Morales. Simpleng-simple lang. Yung isa, minotopropyo mo pa eh. Diba? Tapos ngayon, sasabihin mo, they should investigate the Office of the President? Natatawa naman ako sa iyo, Bato. Uy, ano nangyari sa internet natin? Hey. Wala. Office of the President, Vice President, lahat ng mga opisina, lahat ng ahensya that are receiving confidential funds. Inspeksyon ninyo ng gusto. Kaya nga confidential funds, kuha ninyo, imbestigahan nyo ng gusto lahat. If you are serious really to curb corruption, no? Sabi niyo corruption ang gusto niyong palabasin diyan. Tingnan natin lahat-lahat na. Parang once and for all, we have to stop this confidential funds issue. Ang kulit ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Parang no? Ganito nga yung style nila. Halimbawa, nahuli ka, na corner ka. Sabi sa'yo, oy, ikaw nagnakaw ka. Tapos sasabihin mo, imbestigahan nyo rin po yung kapitbahay namin. Imbestigahan nyo rin po si GP. Nagnakaw din po yan. Nagtuturo, mga kababayan, naghahanap ng damay. Itong si Bato de la Rosa. Para lang alam nyo yon, hindi maitutok yung attention doon sa isang bagay. Kasi corner na kayo, kaya hanap kayo ng damay. Paano nga iimbestigahan kung wala nakikita? Diba? Kasi kung may nakikita, ikaw una ba to? Alam mo nang bida-bida kayo,
sigurado nag-file na kayo ng resolution. 'Di ba? Kaso wala kayong nakikita. Otherwise, Oo. dapat hindi na ito in-issue to confidential funds kung hindi ito gagawing confidential. Dapat walain na natin ito, walain na natin ito. Oo. Kung yan ang pinaka-issue nila na ginagamit. Tanggalin na natin dapat yan. Pero alam mo kung sino makikinabang kung tanggalin natin yung confidential funds na yan, yung mga intelligence funds na yan. Ay yung mga NPA, yung mga komunista, yung mga makakaliwa na talagang yan ang nagagamitan ng ating intelligence funds, yung mga kalaban ng Estado. So ngayon, sino ngayon ang nananalo with all this brouhaha? Tumatawa ngayon yung CPP, NPA, NDF dahil ang sarap ng buhay nila ngayon. Free ride sila ngayon sa situation. Okay. Kaya ito, Kung papakinggan natin yung narrative ni Bato de la Rosa, hirap na siya magpaliwanag. Tingnan nyo ha, sige tanggalin nyo daw confidential funds, sabi niya ganon, mga kababayan. Kung tatanggalin yung confidential funds, dito ang tuwa ngayon ng NPA dahil wala nang susunod sa kanila, wala nang maghahagilap sa kanila. Kasi confidential funds nga para yan sa kanila, sabi ni Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, kung totoo yung narrative mo, ito na lang ang sasabihin ko sa'yo. Sabi ng mga taga Davao, particularly si Sara Duterte, sabi niya nung nangangampanya, ang maipapangako ko lang sa'yo kapayapaan, sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang maitutulong ko sa'yo. Doon sa amin, tahimik. Tahimik daw. Nabalitaan nyo nung nakaraan hanggang ngayon, marami pa ring shabu. Ilang milyon worth of shabu yung sinunog. Ilang pulis yung nahuli, na adik, mga kababayan. Tapos, kung titingnan ninyo, tahimik, wala daw insurgency. Kung tahimik, walang insurgency doon, bakit kailangan nyo ng confidential funds 460 million every year? Di ba kaululan yung sinasabi mo na tahimik pero nangangailangan ka ng confidential funds? Sabi ni Bato de la Rosa, di ba? Kapag tinanggal ang confidential funds, matutuwa at talagang hahalakhak ang mga makakaliwang grupo. Mga kababayan, sige nga, kung sila ay natutuwa, kung totoo na para sa kanila yung confidential funds, bakit hanggang ngayon ay nangangailangan pa rin ng confidential funds sa Davao? Kala ko tahimik na doon. So hindi po ito nagsasubstantiate doon sa sinasabi ninyo na hindi nyo kailangan na tahimik sa Davao at hindi nyo kailangan ng confidential funds. Kasi kayo, of all the cities na nakita namin, 460 million a year sa Davao. Senator. Now, Senator, I wanted to ask you, you were a member of Congress, the Congress, all of you actually, of course, approved it, right? Ang totoo naman dito, kung magsisisihan, buong Kongreso, ibinigay yon kay Vice President Sara Duterte, sa totoo lang. Correct Tama, naman. no? OVP, 600 million, DepEd, 150 million, roughly 750 million all in all. My question is now, do you believe that Congress should have given it in the first place, given that the OVP and the DepEd are civilian agencies? well, kaya nga tinatawag na contingency fund, that is Confidential. for confidential funds. Confidential funds for civilian agencies. Kapag sa military at uniform agencies, intelligence funds ang tawag niyan. So, lang yan, semantics lang yan, Karen, but the purpose is almost the same. Okay, and looking at it now, did the office of the Vice President need 600 million pesos in confidential funds? In the first place, bakit binigay yan sa kanya? Bakit binigay yan sa kanya? So, mandato niya na pag binigay sa kanya, she has to use those funds. Yan. Okay, Binigay mga sa kanya. kababayan. Eto sabi, tinanong ni Karen kung dapat ba hindi ito binigay sa kanya ng Congress. Dahil binigay ka ito, dapat daw igastusin niya ito. 'Di ba? Tama naman, gastusin niya. Pero dapat gamitin niya doon sa agency nila, a civilian agency, at dapat doon talaga sa pag-gather ng information at hindi yung planting of trees, hindi yung tawag dito, libreng sakay, at hindi pa, kung titingnan ninyo, yung pinaggastusan pa nun, yung kanilang safe house is halos 100,000
kada isang araw, mga kababayan, maniniwala ka ba doon? Oh. Totoo na gagastusin niya yon. Dapat niyang gastusin. At kung may sobra at hindi nagastos, dapat ibalik, mga ka-GPnatics. Pero, yung ginagawa kasi ni Sara, ang tanong kasi dito ni, saan niya ginastos? Tama ba yung pinaggastosan? Diba? Kanya, otherwise, sa Oo. next budget hearing, isisingilin siya ng kuha. Bakit hindi nyo ito nagasto? Okay, now the Commission on Audit has flagged the Office of the Vice President a few times, the latest, saying that she has questionable expenses for her confidential funds amounting to 375 million pesos. I know you, being an ally of the Dutertes and the Vice President, doesn't this alarm you na hindi niya sinasagot gayong pera po ito ng taong bayan? Anong hindi sinasagot? Hindi sinasagot ang Oy, opisina. teka lang, Jeya, hindi po ako si ballpoint, ha? Teka lang, Jeya. hindi po ako si ballpoint. Ang layo po ng itsura ko kay ballpoint, ha? Teka lang, Jeya. Ikaw naman, sister, pinapatawa mo ako, ha? Hindi po ako si ballpoint. Na niya yung kuha kung paano nila di-disperse yung confidential funds? I don't think so. Yung kuha audit report is not final. Yan kasi binabasihan ng nag-imbestiga ng mga taga-Quadcom. Yung kuha audit report kuno. Alam naman natin lahat yan. Yung kuha audit report is temporary. Temporary yan at yan ay audit report lang yan na inire-remind ka na ganito ang obserbasyon nila. Then, it's up for you to make up for whatever deficiencies that your agency has failed to do. So, i-make up mo yan at the end of the year, mag-clear mo rin yan. Lahat naman ng opisina, halos lahat ng opisina, mayroong kuha audit report. So, hindi po yan final. Kung gusto ninyo talaga na magkaroon ng magandang investigasyon, Okay, ang sinasabi niya, gano'n naman talaga, mga kababayan. Kumbaga, it is parang reminder sa atin, sa mga agency, hinggil po sa bagay na yun, yung audit, di ba? Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, sinasabi rin ni Bato na it is for you to make up. Ibig sabihin, nasa sayo na yan kung paano mo ipapakita kung paano mo ito ginastos, 'di ba? Nagbigay ng mga resibo, 'di ba? Para patunayan na yung paggastos ay talagang legit. Nagbigay. Kaya lang, mga kababayan, kitang-kita na ba to na yung ginamit nila na resibo ay galing sa Armed Forces of the Philippines, which is hindi naman nagbigay ng pera ng 15 million ang DepEd doon sa Armed Forces, doon sa Youth Leadership Summit. Paano ngayon? Yun ba ay pamamaraan to make up and to justify that of your expenses is you are going to use other agencies' certificate or certification? Tama ba yun ba to? Diba? Yes. It is for you to make up para tugunan mo yung mga kulang na mga dokumento to justify your expenses. But is it correct or is it right to use other agencies' certification to justify your expenses? Diba? Oh. na walang bahid ng politika, no? Let the kuha do their job. Let the kuha do their job. And for all we know, everything will be settled kapag ang kuha nga mag-imbestiga niya lahat-lahat. Walang halong politics. I mean, just Yun nga eh. Let the COA do their job. But the question is, JB Kakam, thank you so much for sharing your blessing. Ito nga ang problema. Upon hearing, nakikita natin, mga kababayan, na merong mga discrepancies, merong mga bagay na hindi alam ng COA on how they settle, on how they actually, kung paano po nila, kasi tanggap lang sila ng tanggap eh. Kasi hindi nila alam yung pamamaraan. Hindi nila alam kung paano ito, tama ba yung kanilang pagdo-double check? Tama ba yung kanilang ginagawa na pagliliquidate? Di ba, pasa lang ng pasa, tinatanggap lang nila. Ngayon, nakita natin sa investigasyon,
na maraming pagkukulang mismo ang COA. Kagaya po ng nakita natin na discrepancies, yung pangalan ni Mary Grace Piatos, na alam naman natin ito ay talagang fictitious lang. 'Di ba? Yung pangalan na to ay gawa-gawa lamang. Yung Kokoy Villamin, yung pangalan na may perma pero walang pangalan. O, iyon kaagad, makikita na natin na itong COA medyo malambot, medyo parang kulang sila sa kaalaman pagdating po sa pag-audit. 'Di ba? Kasi tanggap lang sila ng tanggap eh. Pag nakita nila, okay to. Kasi bumabangga doon sa presyo, doon sa gastos. Pero behind that, nasa nanggagaling? Ito ba ay totoo? Hindi nila mabiverify. Hindi kayang ma-verify ng COA kung totoo ba yung certification na yon. And yun ay nalantad sa pamamagitan ng House of Representatives, ng Committee of Good Government and Public Accountability ni Joel Chua. Without yun, mga kababayan, paano masasabi ng COA na tama sila? Hindi nila alam na yung mga bagay na yon na nasa harapan nila ay gawa-gawa lamang pala. Yes, I agree with you. Kung ang COA lang ang mag-iimbestiga, makakalusot si Sara. Kasi may mga palusot talaga doon. 'Di ba? May mga palusot na mga resibo na hindi naman pala tama. Without politics talaga yon. But then again, tama ba yung kanilang pamamaraan ng pag-iimbestiga? Kasi yung pag-iimbestiga nila, kapag tumatanggap lang sila ng resibo at hindi nila alam yung resibo na yan, ay talagang ginastos talaga ng nila Sara, ng DepEd or ng OBP, ay hindi po nila kayang i-verify yon because they have a limited resources, mga kababayan. Kaya nga po, isinambulat ito ng mga members ng House. Yun yung tinatawag dito na in aid of legislation para yung COA, at least kahit papano, magkaroon sila ng idea on how they gain, mga kababayan, ng mga pamamaraan para ma-verify nila yung authenticity ng mga dokumento. Yun kasi yun eh. Hindi nila alam, authentic ba itong pangalan na to? Authentic ba yung resibo na to? Di ba? Yun ang wala sa COA. Of course, kapag pinabayaan mo ang COA na hindi pinakialaman, lulusot si Sara. Kita nyo nga, pati yung disbursing officer, hindi siya ang nagdi-disburse, wala silang alam. It was or it is. Yung dalawang AFP official, si Nolasco at itong sila Chika, ang nagre-receive ng pera, 7 million to 14 million every week. Looking back, the reason this all started was really because of the budget process, right? The Office of the Vice President was asking for an increase in her budget. And when there was a hearing, it was revealed. All these things were revealed in time. So it started first. Let me ask you this. For the DepEd, she refused to answer questions, right? For the proposed 2025 budget. Kumbaga nagsimula naman ito because of a budget hearing. Nagsimula yan na Karen, no? Nagsimula yan hindi dahil sa hindi pagsagot Inday Sara. Nainis lang siya doon sa mga tanong na yun. Pero nagsimula yan dahil meron talaga motibo na siya ay uupakan dyan. Meron talagang grand scheme of things. Meron talagang malaking design. There is a grand design to demolish her. Kaya doon kagad ginamit na nila yung mga magkakaliwa. Pagdating diyan sa confidential funds na yan, at tuwang-tuwa naman itong mga kaliwa na gamitin sila dahil alam nila na yung mga funds na yan ay karamihan dyan ay nagagamit agad sa kanila. Look, yung sa DepEd, paano ginamit yung ibang confidential funds doon? May programa doon na yung mga kabataan ay talagang ginagawa ng summit para i-educate about the evils of recruitment na shady recruitment ng mga makakaliwa. So, Okay yung sinasabi niya, yung Youth Leadership Summit. Of course, alam mo pala yung Youth Leadership Summit, kaya lang, ang alam mo lang ata kakapurit eh.
Sabi nga dito, saan ka naman nakakita ng bato na may utak? Tama. Ang bato wala talagang utak. Tao lang ang may utak at mga hayop. Di ba? Mga kababayan, pero ang bato walang utak. Kita mo, leadership summit yan ha. Kung titingnan mo, yung confidential funds, pwedeng gamitin dyan. Kaya lang yung Youth Leadership Summit, kahit wala po ang DepEd, may Youth Leadership Summit na ginagawa ang Armed Forces of the Philippines. Ngayon, etong si Sara Duterte, parang dumikit lang doon, o sige, dikitan nyo yung Armed Forces ng, about sa Leadership Summit. Tapos, pagdating ng oras, natapos na yan, gamitin nyo, hingiin nyo, i-secure nyo yung kanilang certification. At yan ang ipapasa natin sa COA. Sige nga, bato. Tama ba yun na gumamit ka ng certification ng iba to justify your expenses? Of course not. Tanga. Mawala sila ng membro kapag ang mga kabataan ay na-inform, na-educate about yung recruitment nila, panglilin nilang kabataan. So, ngayon tuwang-tuwa naman ito magkakaliwa, ginamit sila doon. So, gamitan lang yan, Karen. Gamitan yan. Isn't that a bit, simplistic? That's the excuse for the DepEd funds. But then the OVP, it was given to safe houses where the rentals were quite expensive. No explanation. Acknowledgement receipts of people we don't know if they exist. Names like Mary Grace Piatos. Names like that where you cannot find these sources. No explanations on details essentially on these alleged homes that were used for witness protection. Alam mo, Satellite office spending. confidential nga eh. Confidential nga eh. Ano bang gamit ang confidential kung ipagbubulabog mo lahat ng mga tao na ginamit mo, lahat ng mga safe houses na ginamit mo? Ano pa bang gamit ng confidential funds na yan? Sabi ko nga, huwag na nyo ibigay yan kung ayaw ninyong, kung talaga gusto nyo bulabugin lahat. Hayop na ano yan, hayop na narrative na yan, iba to. Karen W was asking or was asked about the payment or the rental payment of almost 100,000 every day, mga kababayan. Sabi niya ganun, confidential funds nga confidential. Para saan pang confidential kung ito ay isasambulat mo sa madla sa taong bayan? Tinatanong lang, nasaan yung bakit kailangan na walang sagot tungkol doon sa rental payment na 100,000 every day, tapos yung mga pangalan is very fictitious, tapos napatunayan ng PSA walang pangalan ng Mary Grace Piatos. So ngayon, sabi ni Bato de la Rosa, confidential funds nga confidential, hindi pwedeng isambulat. So ibig sabihin, mga kababayan, yan yung sinasabi ko. Kapag butas na butas yan, kapag halimbawa tayo ay magtatago dyan, lahat na lang yan, pag pinaniwalaan natin yan, kagaya ng sinasabi ni Martires, ni Ombudsman Martires, na confidential funds nga kapag niliquidate mo yan, hindi na confidential yan. Ang mangyayari niyan, anyone na mayroong confidential funds, mga kababayan, they can hide, they can use, lahat na lang, sasabihin nila, yung pangalan, ay hindi yan yung tunay na pangalan. Siyempre, hindi namin sasabihin kasi confidential nga Kaya gumamit kami ng mga kunwaring pangalan. Patay na. Di ang pagnanakaw, dire-diretso. Kasi magagamit mo yun Di ba? Pwedeng magtago sila, gumamit ng ibang pangalan. Kahit ako, sabihin may confidential funds ako para ma-justify ko yung expenses. O susulat ako, Jojo Lastimosa. Kaya pag dinanap si Jojo Lastimosa na basketball player, ay hindi yan. Siyempre pangalan lang ito, hindi yan yung tunay niyang pangalan. Gawa-gawa ko lang yan, pero hindi talaga yan si Jojo Lastimosa. Patay na. Paano magiging accountable yung mga tao na nag-disburse ng pera na yan? Diba? Sabi ni Mona Nases, first requirements para maging DDS, maging bobo at tanga para makapasok. Edward Punsalan. Okay. You said that there's a motivation, a demolition job against Vice President Duterte. I want to ask you, with everything that's going on now, will the Vice President run for the presidency in 2028? Too early to tell, Karen. Too early to tell.
at saka yung ginagawa nila too early to demolish a person. Mhm. Alam lang nagbubumirang sa kanila lahat ngayon yan eh. Oo. In what way? Ang taong bayan ay galit na galit na yung mga taong bayan. Silent majority Paano tahimik galit? na yan. I wanted to ask you, Senator, paano galit ang taong bayan? You have the Vice President going live saying papapatay niya ang Presidente, First Lady, ang Speaker kapag daw namatay siya, etc., etc. It's quite shocking for the Filipino people to hear a Vice President conduct herself in this manner. Alam mo, yung mga ganyan, no? yung taong bayan, hindi naman bubuka rin. Alam nila Oo kung ano naman. nangyayari ngayon, kung anong ang endgame nito. Alam na taong bayan yan, hindi naman mga bubo ang tao ngayon, lalo na sa may social media na tayo ngayon. They are very much informed, kaya yung mga tao tahimik lang yan, pero kahit na magsurvey ka rin, makipagpustahan ako sa'yo, magsurvey ka, ano ng sentimento ng taong bayan ngayon, di ba? Galit na, the more that they found on the BP Sara, na isang babae, na wala nang kakampi, siya na lang mag-isa, the more nagagalit ang taong bayan. Hindi natin Diyan ka mali. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, doon pa lang sa pagpunta, doon sa pagyayaya nila ng rally, dumami ba? Dahil wala nga nangyari, di ba? Walang sumama sa kanila, kaya ang ginawa ng hatak malang, nagbayad ng 500 pesos ang mga pupunta. Yun ba ang totoo na kumakampi kay Sara Duterte? Wala tayong nakikitang number. Habang nauubos o habang tumatagal, paubos ng paubos, paunti ng paunti, at ang nakita nga natin doon, imbis na tao, mineral water. Diba? Kulang na nga lang yung ulo mo ang ilagay doon para ikaw yung makita namin doon eh. Pero wala po. Yan ang nangangahulugan na wala pong sumusuporta kay Sara Duterte. Ang dami po dito na nagsasabi sa akin, dati sila po ay makakampi sa mga Duterte. Subalit nakikita nila, pati itong si Sara, tama ba na magbanta ka sa isang presidente? Na kapag namatay ako, patayin mo rin tong taong to, patayin mo si BBM, si Lisa, at itong si Martin. Huwag mong tigilan. Tama ba yun? Sabi ni Bato, conditional threat lang naman yan eh. Mayroon ba sa batas nakalagay conditional threat? Walang ganun. Threat is a threat. You already talk with someone, hindi nga ginamit yung assassin, pero murderer, killer, mga kababayan, mamamatay tao, o ano pa ang tawag mo dyan, parehas lang yun, Sara. Diba? Tama po, di ba, Tita Alex? Hindi bobo ang mga Pilipino. Alam na nila ang nangyayari ngayon. Dahil sa social media ba to? Hirap na siya mag-explain eh. Juan, prangkahan lang tayo. Mag-survey ka, pumunta ka sa kalsada. Okay. Survey ka. Now, with the NBI investigation, so during the last probe, she did not appear and they reset it to December 11. Do you think she will appear? Well, it's her call. It's her call. Kung gusto niya mag-appear, nasa kanya yan. Kinakaharap niya yan na issue, no? Nasa kanya yan. She's not stopping NBI from conducting its investigation. Wala namang problema. Kung pupunta yung NBI sa opisina niya at mag-imbestiga doon, wala problema. They can do that. So, wala po tayong issue dyan. Wala pong problema. Okay. So Okay. Ayan mga kababayan, we should have to stop it na, no? At syempre dahil nga narinig natin, hirap na po si Senator Bato